From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. And every minute that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will never me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender it all. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, surrender it all. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I want to sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able. Hanggang 20. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay ang nananalig sa akin. Kahit mamatay ay muling mabubuhay. 26. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Salamat.
Harap naman sa'yo. Oo. Yung sinasabi ko sa iyo eh. Ang nanatili sa'yo, hindi sana samahin ka. Sana kung hindi mananatili sa'yo, hindi masukunan ka. Sana kung hindi.
piling sa'yo, piling sasambahin ka. Sana kung piling mananatili sa'yo, piling masutungan ka. Sana kung piling hangganan mo ay kalinga at sandigan ko, pinakako, pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa'yo lamang. Matatagpuan sa'yo lamang. Mananatili sa'yo, piling at sasambahin ka. Sana kung di mananatili sa'yo, piling na masumpungan ka. Sana kung di mananatili sa'yo, piling at sasambahin ka. Sana kung di mananatili sa'yo, piling na masumpungan ka. Sana kung di papuri mo at tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo at kailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo at kailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo at kailanman. Mananatili sa'yo, piling masumpungan ka. Sana kung piling mananatili sa'yo, piling sasambahin ka. Sana kung piling sa'yo, piling masumpungan ka. Sana kung piling mananatili sa'yo, piling sasambahin ka. Sana kung Sige po tayo lahat ay lumuko at manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabi ito. Thank you, Lord God,
mapahayagan ng iyong mga salita. Ang katotohanan, Panginoon, na ikaw ang aming dakilang Panginoon. Lord, maraming salamat sa mga pagdinig na nakinig ng iyong Hayaan niyo po na magbahagi po kami ng salita ng Diyos sa maikling minuto. Sabi po sa Matthew 18:12, "What do you think if a man has 100 sheep and one of them has gone astray? Does he not leave the 99 on the mountains and go in search of the one went astray?" Sabi po sa Tagalog, makikita nyo ang isang pastol, kung mayroong isa na nawawala, iiwan niya yung 99, yung siyam para lang hanapin yung isa. Ngayong gabi po, hayaan yung ibahagi ko sa inyo ang puso ng Diyos sa pamamagitan ng kamay ng isang pastol. Nakatulad ni Pastor Ersel, no? Kanina nakipagkwentuhan ako kay Ate Risa sa kay Sister Ana. Sabi nila merong spaghetti na inano pa si Pastor Ersel, no? Ganyan po ang Diyos, no? Parang pastol. Hahanap at hahanap ng ikabubuhay ng mga pinapastolan niya. At kanina po binasa natin in Psalms 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want. I lack nothing. He leads me beside quiet waters." Basahin ko na po yung kanina pong binasa na Tagalog. Pero sa English ko po babasahin para po mas madali sa part ko. "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever." So, ang ganda po nung 6 na talata na verses. Sabi po, yung isang pastol, kung nagpapapastol ang tupa, ito po yung mga gagawin niya. Una po sabi, you will lack nothing. Walang ikukulang yung buhay mo. So yung mga pinapastolan ng isang pastol, hindi niya hayaan na magkulang siya. Saan? Sa needs. Sabi po nung verse, sa needs, hindi po sa wants. Ano po yung needs? Yun po yung sabi dun sa susunod na verse. Sabi po ay, He leads me in quiet waters. Yun po yung pangangailangan natin, diba? Yung tubig, yung pagkain, yan lang po yung mga pangangailangan natin. Sisiguraduhin po ng pastol na yun po ay masusupply sa mga pinapastulan niya. At ang sabi po doon, the best. Hindi yung, pwede na yan. Kahit tupa kayo, pwede na Carabao grass. Diba? Hindi Talagang yung grass na green pasture. Yun po yung pinagdadalhan ng pastol sa mga tupa. At sabi doon, He leads me in quiet waters. So hindi, pwede na yan, kahit maputik yung tubig, diyan na kayo uminom. Hindi po The best lagi yung gusto ng pastol para sa kanyang mga tupa. Ano pa pong sabi doon? He refreshes my soul. He restores my soul. Your rod and your staff, they comfort me. Ano po ba ibig sabihin nung rod and staff? Sabi po doon, pamalo at yung pangawit. Pag po yung pangawit, yun po yung ginagamit ng pastor pag medyo naliligaw o nagwawala. Hindi nawawala nagwawala ang mga tupa. Kinakawit po nila yun. Yun po yung may staff na gano'n, kakawitin para po makabalik sa kawan. Yun naman pong pamalo, yun po yung ginagamit ng pastor para po panlaban sa mga oso, sa mga wolves, sa mga pwede pong kumain sa kanyang mga tupa. At sometimes po, yung pamalo na yung ginagamit din po ng pastol, pamalo dun sa matigas na ulo na tupa. Hindi po para patayin, kundi para buhayin. Sometimes, ganun din po tayo, minsan pinapalo tayo ng Diyos, hindi para patayin. Parang tayo po, pag po tayo mga magulang, may hawak po tayong pamalo. Namamalo po tayo, tama? Pinapalo niyo po bang anak niyo para patayin? Hindi. Sabi ni nanay, papaluin yung... Diba? Hindi naman po. Ganon din po ang Diyos,
may hawak po siyang pamalo. Pero sometimes kailangan tayong paluin kasi kaysa mapunta tayo, mahulog tayo, pipilayan na lang niya tayo para hindi tayo malayo. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos. No? Kaya po ulit, ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon ay ang puso ng Diyos sa kamay ng isang pastol. No? Sa kamay ng isang pastol. Ano po pong sabi doon? Kahit ako ay dumaan sa libis ng kamatayan, ako ay hindi matatakot. Bakit? Sasamahan mo ako. Naranasan nyo na po bang minsan, sino po ba takot sa dilim dito? Wala. O, ako lang takot sa dilim. Lagi nga Or ako may minsan may gusto kayong puntahan, pag takot po kayo, pero pag may kasama kayo, may sumama na sa inyo, nawawala po yung takot nyo. Tama po ba? Parang Depende sa kahit po kasama. mga teacher, no? Papunta ka sa principal's office. Samahan mo naman ako. Pag may kasama na tayo, para tayo may tagapagtanggol, para tayo okay, panatag na tayo. The same thing po sabi ng verse, dumaan man ako sa libis ng kamatayan, hindi ako matatakot sapagkat kasama kita. Okay po. Tapos sabi pa po doon, my cup overflows, you prepare a table before me. Marami pa pong cultural background yon, pero ang gusto lang pong sabihin sa atin nung mga talata na yon, ang Diyos ang iyong provision at ang Diyos ang iyong protection. So doon po sa unang-unang talata, provision, ipo-provide ng Lord lahat ng pangangailangan mo. Poprotektahan ka niya. Okay? Yun nga lang po, ulit, babalik po tayo sa unang talata. The Lord is my shepherd. Lahat po ng benepisyo na yon ay para lamang po sa mga nasa kawan niya. Lahat po ng benepisyo na yon na nabanggit natin ay para lamang doon sa nagpapasakop sa Kanya. At yung pinakahuling benepisyo, yung benepisyo ng forever. Ang mundo kasi ang sabi, walang forever. No? Walang forever. Pero napakalinaw po nung huling talata. Surely your goodness and your mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Si Pastor Ercel, may forever na siya. Gusto niyo na po ba? May mga natawa, no? Pero nakakatawa, pero seryosong tanong, may forever na nga ba tayo? Ha? Masasabi ba natin, surely, sigurado ko, that your goodness and mercies will follow me all the days of my life here on earth, and even my life after here on earth. I shall dwell in the house of the Lord forever. May forever na ba tayo? It's a question eh. May forever na ba tayo? Remember, yung pong may forever doon, yung pong nagpapasako sa kawan, nagpapapastol sa kawan. Minsan, tayo na yung umaalis, tayo na yung umiiwas, pero ang ganda ng salita ng Diyos, no? We love because He first loved us. Tayo ang, hindi naman tayo ang unang humanap sa Diyos eh. Actually, siya ang talagang unang humanap sa atin. Sa kabila ng ganito, ang dami na nating naririnig. Linggo, minsan nagbabahay-bahay pa yung mga naririnig nating salita ng Diyos. Pero, minsan talagang hindi nakikinig. And speaking of nakikinig, sabi po ng John 10, yung particular na verse, sabi, My sheep knows my voice. Ang mga kawan ko, ang tupa ko, alam yung boses ko. Sabi po ng John 10. Sino po yung nagsasalita? Ako bilang pastol. Sabi po ng Juan 10. Kung ako ang pastol ninyo, kilala nyo yung boses ko. Kilala niyo yung boses ko. Diba? At sabi din po sa John 10, ang linaw din po, ang pastol, pinoprotektahan niya yung pintuan. Ang pastol pumapasok sa pintuan. Hindi siya pumapasok sa bintana. Hindi siya pumapasok sa ibang daan. Ang totoong pastol pumapasok po sa pintuan. Ano pong ibig sabihin nun, mga kapatid? Sabi po ng Revelations, I stand at the door. Ako'y nakatayo sa pintuan ng iyong buhay, ng iyong puso, kumakatok, naghihintay na pagbuksan, papasukin mo bilang pastol. Papasukin mo sa buhay mo bilang pastol.
Naghihintay lang po ang Diyos. Hindi siya intruder. Hindi siya nagpupumilit. No? Yun yung kagandahan sa pag-ibig ng Diyos. Hindi siya nagpupumilit. Pero yung invitation po na yon, yung pagkatok na yon, lagi po yan nandyan. It's up to us. Diba? It's up to us kung pagbubuksan natin. Nasa atin po ang susi. Nasa atin po ang desisyon. May kumakatok dyan. Pag nangungutang yan, di mo pagbubuksan. Eh, siyempre, di ba? O kaya, yung naniningil, lalong hindi mo pagbubuksan. Pero sabi po ng Revelation, ang Diyos, hindi siya mangungutang. Actually, bibigyan ka pa niya kung pagbubuksan mo siya. Sabi po ng Revelation. And ang ganda po nung John 10, no? Pag sinabing siya ang pintuan, siya ay dumadaan doon sa pintuan, ang ibig sabihin po nun, siya yung may-ari. Siya yung may-ari ng tupa, siya yung may-ari ng kawan. Sabi po ng John 10, magkaiba po. May-ari versus sa nirentahan. Hired man. Halimbawa, alagaan mo nga tong aso ko. Babayaran kita. Pag inalagaan mo yung aso ko, maaaring hindi mo kabisado yung aso ko, o maaaring bahala ka dyan, kumain ka o hindi. Kahit naman di ka kumain, babayaran naman ako. Yun po yung binayaran. Pero magkaiba po pag amo. Pag yung mismong may-ari, hindi pa pabayaan yung alaga niya. Hindi pa babayaan kung ano man yung pagmamay-ari niya. The same thing po in John 10. Kung tayo po ay magpapasakop sa kawan ng Diyos, tayo po ay magiging pagmamay-ari niya. We will be in His hands. At sa kanyang kamay, ulitin ko po, laging may provision, laging may protection. Now, I'm about to end. 15 minutes lang naman po. Ilang minuto na po ako. John 3:16. Alam naman po natin lahat yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but will have everlasting life. Yun po talaga ang gusto ng Diyos sa ating lahat. Hindi tayo mapahamak. Kahit in John 10:10, sabi, ang kaaway gusto tayo mapahamak. Pero ang Diyos gusto tayo magkaroon ng buhay. John 10:10, the thief comes only to steal, to kill, and to destroy. But Jesus came that we may have life, buhay to the fullest. No? But again and again, mga mahal na kapatid, ito po yung desisyon. Hindi pwedeng desisyonan ng kapatid mo yung personal mong desisyon. Hindi pwedeng desisyonan ng katabi mo ngayon. Hindi pwedeng desisyonan kahit ng pastor mo o ng pari o kung sino mang tao. Yung desisyon na to, it's a personal decision. Remember, 99, yung isa umalis. Bakit isa umalis? Desisyon niya yun eh. Ha? Yung 99, decision din nila magstay. It's a decision. Decision din natin kung bubuksan natin yung pinto o hindi. It's a decision. Kaya na po natin magdesisyon, no? At kung tayo man po ay magdidesisyon, kung tatanungin ko kayo, sa lahat ng binanggit ko kanina, in Psalms 23, malamang po sasabihin ninyo, pag tinanong ko po kayo, gusto nyo po ba lahat ng binanggit sa Psalms 23? Definitely, ang isasagot nyo, gusto ko lahat yon. Gusto ko nung pinapakain ako, gusto ko pinapainom ako, gusto ko pinoprotektahan ako, gusto ko may forever ako. Lahat tayo definitely gusto natin. Ang sagot natin, gusto ko yon. Pero kung gusto mo yon, kailangan mong desisyonan. Walang ibang pwedeng magdesisyon nun para sa'yo at para sa akin. And to remind everyone, I'll end with a verse in Matthew. Sabi po ng Mateo, darating ang panahon, darating ang araw, darating ang anak ng Diyos, at ihihiwalay ang tupa sa kambing. Baka maging ano po ako, basahin ko. Baka sa kung saan Bible ko po kinuha yun. Sabi po yun in Matthew 25:32. Before Him will be gathered all the nations, and He will separate people one from another, as a shepherd separates the sheep
from the goats. May paghihiwalay po. Tanggapin man po natin o hindi, may paghihiwalay po sa buhay na ito. Sa huli ng buhay. Si Pastor Ersel nahiwalay na, and we believe in our hearts, siya ay tupa, nasa kawan ng Diyos. Ngayon po, ang ganito po pagkakataon ay hindi na po reminder sa patay. Kaya po may ganitong kaganapan, kaya po may nagsasalita. Ito po ay reminder para sa buhay. No? Hindi na po nakakapakinig ang patay. Kaya po may nagsasalita para makapakinig po ang mga buhay. No? Magsasalita at maraming magsasalita. Pero hanggang kailan mo papakinggan, hanggang kailan mo hindi papakinggan yung mga salitang ganito. Ilang lamay na ba ang napuntahan natin? Ilang salita ng Diyos ang narinig natin? Ang tanong nga, ilang lamay pa ba ang kailangan nating puntahan para talagang magdesisyon tayo na magpasako sa kawan ng Diyos. Mga kapatid, hindi pa nanakot, nagsasabi lang ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Darating ang panahon, may paghihiwalay, ang kambing at ang tupa. Desisyonan mo. Walang pwedeng magdesisyon yan sa'yo. No? Ang kambing, gagawa siya ng paraan niya para kumain sa sarili niya. Pero ang tupa will be provided ng pastol niya. Hindi pababayaan. Never pababayaan ng Diyos ang nagpapasakop sa kanya. So muli po, isang paalala sa ating lahat. Maraming nabanggit na talata, maraming kwentong nabanggit. Pero ang gusto lang pong sabihin, babalik po ako dun sa title natin ngayon. The heart of God, yung puso ng Diyos para sa ating lahat sa pamamagitan ng kamay ng isang pastol. Ang kamay ng Diyos ay laging nakalingap. Ang kamay ng Diyos ay laging nandiyan. Tumatapik lang minsan. Yung kamay ng Diyos laging nakaprotekta. Pero kapag tayo ay nagdesisyon umalis doon sa protection na yun, maliwala po. Hindi po natin yun makukuha. Muli po, ngayong gabi, ang calling po sa ating lahat. Si Pastor Erson nagdesisyon. At alam po namin, kaming lahat, alam namin, ang laging puso ni Pastor Ersel, magbahagi ng salita ng Diyos, salvation, ibahagi ang katotohanan. Kaya po, ngayong gabi, yan po ang naririnig ninyo. Wala po kaming pwedeng ibahagi, kundi yung katotohanan na lahat po tayo kailangan natin ng tagapagligtas. Wala po makakapagligtas. Hindi ko kayo pwedeng iligtas. Hindi nyo pwedeng iligtas ang sarili ninyo. Walang pwedeng magligtas sa atin. Bakit? Malinaw na malinaw. Tapusin na po natin sa talatang ito. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. Siya ang daan, siya ang pintuan, siya ang pastol. Walang ibang pwede na maging daan kung hindi si Jesus. Ang tanong, tatanggapin mo ba siya? Let's pray. Father, we thank you. Salamat po sa gabing ito. Salamat po sa paalala na ikaw ay umiibig sa amin. At yung pag-ibig mo na yun is so patient enough. Mapagpasensya. Mapaghintay yung pag-ibig mo na kahit ilang beses ka nang kumakatok sa pintuan ng puso namin, hindi ka umaalis hanggat hindi ka namin pinabubuksan. Sa gabing ito, dalangin ko po sa lahat ng makakarinig ng tinig na ito, sa lahat ng mga napakawalang salita, dalangin ko po. Mangusap ka sa kanila na hindi pa tumatanggap, na hindi pa dinidesisyonan na maging tagapagligtas ka. At dalangin ko rin po, Panginoon, sa gabing ito, sa amin na tumanggap na sa'yo, paalalahanan mo din kami na totoong ikaw ba ang pastol namin? Na totoong nararanasan ba namin yung kasaganahan, yung kapayapaan, yung proteksyon? Totoo ba ang payapa kami dahil may forever kami? Lord, mangusap ka. Mangusap ka sa lahat na nandito. Sa amin lahat. Salamat po sa pagkakataong ito. Salamat po na ang iyong salita ay muling na ibahagi. Kayo po ang magpatubo nito. Kayo po ang patuloy
na magbigay ng buhay sa lahat ng narinig namin. Lord, nangungusap din at nananalangin din po kami. Winiwika namin ang comfort ng isang pastol sa pamilya ni Pastor Ersel. God, comfort them. Comfort them kung paanong ang isang pastol ay magko-comfort. Sabi nung talata in Psalms 23, your rod and your staff, they comfort me. At yun po yung dalangin namin sa pamilya ni Pastor Ersel. Comfort them, God, in this situation. Thank you, God. Sa iyo po ang lahat ng papuri dahil ikaw lang ang karapat-dapat sa lahat ng pagsamba at pagpupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po magandang gabi po sa ating lahat. Sige po, isa pong mabiyayang gabi sa bawat isa. Kami po ay nagmula sa Jesus is Our Shelter Church International Ministries sa Taal, Curilan. Amin pong pastor si Pastor Ersel. At ngayong gabi po ay magdadaos po tayo muli sa pangalawang gabi po ng funeral service para po sa pag-alala sa naging buhay po ng ating pastor. At sa ganun din po, ang mensahe na inyong maririnig ay nawa ay maging pagpapala pa rin, kalakasan at comfort sa bawat isa po sa atin. So sa gabi pong ito, sa ating pong pagsisimula, inaanyayahan po muna ang bawat isa na tumahimik para po sa ating panalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at tinatakila. Salamat Panginoon sa mga pagpapala na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Lord, we do pray na kami po ay bigyan mo ng malinis na puso para po ang aming mga panalangin ay makarating sa iyong paanan. Lord, ngayong gabi sa aming pong pagdaraos ng gawain, we pray, Lord, na we continue to pray for the comfort for Pastor Ersel's family. Dalangin po namin, Panginoon, na ang mensahe na maririnig ng bawat isa ay patuloy na magbigay ng assurance kung gaano mo kami kamahal, kung gaano ka, Panginoon Diyos, may control sa lahat ng bagay. Ano man ang sitwasyon, amin pong nararanasan sa kabila ng mga kalungkutan, sa pag-alala, Panginoon, namin ng mga masasayang sandali, kasama po ang aming mahal na Pastor Ersel. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po yung siyang patuloy na mahumawak ng aming mga puso at ng aming pag-aalay ng mga gawain ito para sa iyo. We also pray, Lord, sa mensahero ng iyong salita na gagamitin mo ngayong gabi na itago mo po siya sa iyong kapangyarihan. Lord, ikaw po yung magsalita on her behalf. Ang salita po, Panginoon Diyos, ay magbigay sa amin bawat isa ng kalakasan at assurance, katugunan at kasiguruduhan, Panginoon, ng iyong pagkilos sa buhay ng bawat isa. Marami pong salamat. Sa iyo po namin maingat na ibinabalik ang mataas na papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang pagbasa po ng unang verse. Mga panaghoy, chapter 3, verse 22 to 24. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala.
pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo sa isang tulad ko, masuwayin sa nais ko. Di man pansin dakilang pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. John 14:1-3. Huwag kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Sayan kay buti ng ating Panginoon, tatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, bigayan ay patuloy maraan. Katulad ng pagsinag na nitong araw, patuloy siyang nagbibigay taglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y
buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ay pinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Job 11:25-27. Ngunit talastas ko na malulubos sa akin ay buhay, at siya'y tatayo sa lupa sa kahuli-hulihan. At pagkatapos na mag-ibang ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Siyang makikita ko ng sarili at mamamasdan ng aking mga mata at hindi ng iba. Ang aking puso ay natutunaw sa loob ko. Ikaw ay sambahin.
na pagsintay iyong tingin, kalakip ng awitin. Mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkagain, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Yan, Sister Eileen. Yung iba po, hindi ko na po mabanggit, no? Medyo limot ko na po. Ay, ang kanyang, isa pang kapatid pa nila, ang kanyang, nakikiramay kami sa dalawa niyang naiwan, na anak na, I'm sorry, na kapatid. Dalawang kapatid na lalaki, nakikiramay po kami. Ako po naniniwala na kung buhay lang po si Pastor Ercel, gustong-gusto po niya itong nangyayaring ito. Kasi sa mga services po namin, kahit sa Manila, siya po yung pumupunta para mag-share ng Word of God sa mga ganitong okasyon, mga funeral services po. May mga kasamahan kami sa church na nagre-request po sa aming church na ganitong gawain. And napaka-aktibo po niya sa ganitong mga okasyon. Kaya naman po, 3 sunod-sunod na gabi, na andito po kami na nagpapahayag kasi alam po namin na it is the heart desire of Pastor Ercel to share the Word of God, to spread the love of God sa lahat po ng tao. Kaya po, kahit yung iba may mga trabaho po sa amin, talagang sabi ko nga po, sacrificially, kailangan yung presence dito, kailangan mag-practice ng mga singers, and nako, bukas po, abangan po natin. Andito po yung mga pastors na kaibigan ni Pastor Ercel, mga pastor po ng Pulilan, samahan ng mga pastor. Sabi po niya, sabi po nung isa sa kanila kanina, Pastora, ready na kami for Saturday service. Ready na, don't know anong gagawin nila dito. Basta sabi po, parang ang feeling ko po, sila na magti-take over nung buong service bukas ng gabi. Ganun po sila ka-excited na makasama si Pastor Ercel, yung kanyang katawang lupa, sa remaining hours dito sa earth. Ganun po, namin siya kamahal, ganun po namin siya nire-respeto and pinapahalagahan. Kaya po, yun, may mga pastor po na darating tomorrow. May isa po doon na hindi ko ini-invite, pero nag-volunteer po siya na ako po ay magsasalita. Sabi ko, may nakasign na po ako mag-share ng word. Sabi po niya, hindi. Gusto ko rin magsalita sa lamay ni Pastor Ercel. Pupunta ako dyan, kahit po super busy niya. So, tomorrow po is a big night. Yan, I know Pastor Ercel is very, very happy. Of course, alam naman natin kung nasa na siya sa mga oras na to. So, yun.
ang pamagat po ng sharing ko for tonight is maganda ang plano ng Diyos. Maganda ang plano ng Diyos sa'yo, sa buhay mo, and sa buhay ko. Ayan. Dali lang po, magsasalamin lang po ako, no? Okay. Pag po ako'y nagtuturo, ayoko po na masyadong seryoso mga kaharap ko. Although ito po ay lamay, pero ako po ay naniniwala na tayo po ay dapat magkameron ng kapayapaan kasi as si Pastor Arcel po ay maligaya na and wala na siyang sakit saan man po siya naroon sa oras na to. Alam po ba nyo mga nanay, mga kapatid, kung may mga kabataan man dito na dahil lamang po sa biyaya ng Diyos, kaya po tayo ay patuloy na nabubuhay sa daigdig na to. Biyaya lamang po ng Diyos. Biyaya po ng Diyos na tayo ay may nalalanghap na sariwang hangin. Hindi po ba? Libreng hangin. Biyaya po yan lahat ng Diyos. Biyaya po rin ng Diyos na malakas ang ating pangangatawan. Yan. Kagabi po para akong may sakit. Masakit ang ulo ko, ang bato ko. But sabi ko, for the sake of my love to Pastor Arcel, kailangan kong tumayo to share the word. I need to study the word para po sa kapakinabangan nating lahat. Ayan. So, biyaya po lahat ng Diyos na nakakapunta tayo sa mga lugar na gusto nating puntahan. Nakakakain tayo ng mga pagkain. Tama ba? Minsan, ganito palang araw. Sabihin, sa linggo, kain tayo sa ganito. Gusto kong kumain sa ganito. Diba? Eat all you can. I mean, biyaya po lahat ng Diyos yan. Na nakakakain tayo ng kung ano yung gusto natin na lutuin. Although, not all things are permissible, lalo sa mga tumatanda. Pero biyaya po ng Diyos na nagagawa natin everything that we want to do. Kaya po, masasabi natin na masarap po ba ang mabuhay? Sino po ba makakapagsabi sa atin na masarap mabuhay? Hello? May kausap po ba ako? Sino po makakapagsabi na masarap mabuhay? Amen? Amen! Amen po. Kasi ang buhay natin, galing sa Diyos. Di po ba? Ang buhay natin, inallowed ng Diyos. And pag po galing sa Diyos, lahat po yan, punong-puno ng provision, ng protection, ng pagpapala. Kaya masarap po ang mabuhay. Bakit po ba? Sino po ba ang ayaw ng mabuhay? At kanina walang sumasagot. Di ba? Di ba we want to live longer? Kasi marami pa po tayong gustong gawin. Amen po ba? Yan. So, biyaya po ng Diyos ang ating buhay. Yun po yung gusto kong puntuhin dito. At bakit punong-puno ng biyaya ang ating buhay? Simply because mahal po tayo ng Diyos. Walang ibang kadahilanan, kundi isa lang po. Mahal tayo ng Diyos, maganda ang plano ng Diyos sa iyo at sa akin. Okay? Sabi nga po sa Biblia, kanina medyo inaano ko po, nire-review ko kung ano yung kabutihan, kung ano yung mga biyaya, pagpapala ng Diyos. Sabi po sa Biblia, alam po ba nyo na ang pangalan natin nakaukit sa kanyang palad? Ang pangalan natin nakaukit sa kanyang palad. Paano niya tayo malilimutan? Diba? Diba may ganong awitin? Paano niya malilimutan ang kanyang anak na ang pangalan ay nakaukit sa kanyang palad? Napakabuti po ng Diyos, di po ba? At ang sabi pa nga po, yung bilang ng ating buhok, yan, pero sa mga wala ng buhok, ang bilang daw po ng ating buhok ay alam ng Diyos. Naniniwala po ba tayo doon? Why? Bakit po kaya alam ng Diyos ang bilang ng ating buhok? Simply because pag-aari tayo ng Diyos. At dahil mahal tayo ng Diyos. Sa Kanya tayo nilikha niya tayo. Kaya alam niya lahat-lahat sa atin. Yung pa kayang magandang plano ang hindi niya ibibigay sa atin. Yung pa kayang magandang plano ang ipagkakait ng isang Diyos na nagmamay-ari sa iyo.
may babasahin po akong verse. Kanina pa po ako dito nagsasalita. Sa Psalm 139, 14 to 16. Okay? Sabi po dito. Okay. Bago yung 14 to 16, doon po muna tayo sa 139, 15 to 16. Sabi ko nga po kanina, pagmamay-ari tayo ng Diyos. And since pag-aari po niya tayo, alam niya ang ating buhay. Alam niya ang simula at ang wakas ng ating buhay. Sabi ko nga, nakaukit yon sa kanyang palad. Psalm 139, 14 to 16. Pinupuri kita, O Diyos. Marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ang buto ko sa katawan nung iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihin. Just imagine po, nasa tiyang pa tayo, nasa sinapupunan lang tayo ng ating mga magulang. Sinusubaybayan na tayo ng Diyos. Verse 16, ako'y iyong nakita na, hindi pa man sumisilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Ganyan po ang pagsubaybay sa iyo ng iyong Diyos. Ganyan po tayo inaalagaan ng ating Diyos. Sinapupunan pa lang ng ating magulang, nakatingin na siya. Hindi pa man tayo isinisilang, kilala na niya tayo. Sa Psalm 139, 1 hanggang 1 to 4, ang sabi po ng Panginoon, ako'y iyong sabi po ni David sa Panginoon, ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa, o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihin, alam mo ng lahat, iyon, lahat ay di nalilihim. Ganyan po, makapangyarihan ng ating Diyos. Lahat po, nababatid niya. Sabi nga dito, hindi pa po niya, natin sinasabi ang ating nais. Alam na niya kung ano yung nasa puso natin at kung ano yung sasabihin natin. Makapangyarihan po ng ating Diyos. At yung Diyos na yan na mabuti at nakakabatid ng lahat ng bagay, siya po ay nagmamahal sa inyo. Nagmamahal at may magandang plano sa buhay mo. Gusto ko lang po mga minamahal na ma-establish sa ating puso how God loves us. How God cares for us. At makita po natin na simula pa lang, itinuring niya tayong sa Kanya. Tinuring niya tayong Kanya. Kaya dapat po talaga walang iba pa mang magmay-ari sa atin. Yung oras natin, yung lakas natin, yung karunungan natin, kung may talento man po tayo. Lahat po yan sa Diyos. Sabi ko nga po kanina, gusto ko ma-establish sa atin na special tayo sa Diyos. Interested ang Diyos sa buhay natin. At alam po niyo mga minamahal, dahil mahalaga ka sa paningin ng Diyos, ang Diyos po ay patuloy na umaabot sa atin. Ang Diyos po ay patuloy na kumikilos upang maipahayag at maipadama, maiparating sa atin ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Sabi po sa Biblia, sa Romans 3:23, ang lahat daw po ng tao ay nagkasala at hindi nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos.
Subalit dahil nga po sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos, ang Diyos po ay gumawa ng kaparaanan upang patuloy na maipahatid sa tao ang kanyang pagmamahal sa kabila ng atin, kasama po ako, sa kabila ng ating mga kasalanan, sa kabila ng ating karumihan, sa kabila ng ating mga pagkukulang. Pilit po siyang umabot, pilit po niyang ipinadama na ang pag-ibig niya ay hindi nagbabago kailanman. Sabi po sa Romans 5:17, babasahin ko po ang Biblia, kasi ang Biblia po, ito po ay love letter sa atin ng Panginoong Diyos, na nagtataglay po ito ng mga pangako niya, at ang Biblia po, kahit anong mangyari, sabi nga, magunaw man ang daigdig, mawala man ang mga puno't halaman, ni isang tuldok o isang kuwit, dito sa Biblia ay hindi po mawawala hanggang hindi nagaganap ang mga nakalagay dito. Ganun po ang integridad ng salita ng Diyos. Kaya, hayaan po nyo na marami akong basahin na talata sa salita ng Diyos. Okay lang po ba yon? Okay lang po ba? Na medyo magtagal ako dito sa harapan nyo. Medyo matagal po ako magsalita. Okay? Sabi po sa Romans 5:17, sabi nga po dito sa Romans 3:23, lahat po tayo makasalanan. Hindi po tayo nakarating sa kalwalatian ng Diyos. Pero ganun na lang ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Kaya sabi sa Romans 5:17, kung paano sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit, sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ay pinawalang sala, ano ba? Sa pamamagitan din ng isang tao si Jesucristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala silang maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan at pagpapalang ito, kaya't kung paanong nagbunga ang kaparusahan sa lahat dahil sa kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang pinawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ayan, explain ko po. Alam naman po natin, ang ating unang magulang ay si Adan at si Eva. And alam po natin na sa Garden ng Eden, nagkasala po si Adan. Kaya po tayong lahat, without excuse, naging makasalanan. Nakakalungkot po. Pero, dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa magandang plano ng Diyos sa buhay mo, ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesucristo. Sabi nga, upang ang lahat ng sumampalataya sa kanya ay maligtas at mapatawad, mapawalang sala sa anumang uri, sa anumang klase ng kasalanan tayo meron. Simula nang tayo mabuhay hanggang sa oras na tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus. Sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan sa krus, tayong lahat po ay napatawad sa ating mga kasalanan. Ayan. Ano pa po ang sinasabi ng Biblia tungkol po sa kapatawaran ng ating mga kasalanan? Sabi po sa Acts, okay, sa ano na lang po muna, John 14:6, sabi ng Panginoon, ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Tanging sa pangalan po ng Panginoong Hesus may kaligtasan. Kasi sinabi po niya, sabi ko nga po, ang aklat ng ang Biblia ay may integridad kapag sinabi, yun po ang katotohanan. Sabi po sa Gawa 4:10, sabi po sa Juan 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Alam po niyo mga kapatid, nakakalungkot man, napakaraming relihiyon sa buong mundo, di po ba? Napakaraming relihiyon, hindi na po, nabibilang naman, pero sa ngayon po hindi ko masabi kung ilan. Pero,
gaano man po kadami ang relihiyon na yon, kung hindi nila itinataas ang Panginoong Jesus. Masasabi ko po na hindi sa langit hahantong ang mga miyembro. Kasi, sabi nga po sa John 14:6, ako lamang ang daan. Parang may word na lamang. Buksan ko po ha. Ako lamang ang daan. Let us see. Kasi tanging sa pangalan lamang po ng Panginoong Jesus, tayo makakatagpo ng kaligtasan. Buksan ko po ang John, kung ano pong sinasabi sa John 14:6. Sabi po dito, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yung po sinasabi kong may lamang, sabi po sa Acts 4:12, sa gawa naman po tayo. Sabi po dito, sabi po sa Acts 4:12, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ayun po, yun po yung palang gusto kong makita nating lahat. The word lamang. Ibig sabihin, nag-iisa lang. Kaya ako po nasabi na anumang daming reliyon meron tayo sa buong mundo. Subalit kung hindi si Jesucristo ang kanilang Panginoon at hindi si Jesucristo ang kanilang itinataas, nakakalungkot po. Hindi po hahantong sa langit ang kanilang ginagawang pagpupuri. Bakit? Ulitin ko po ulit, sabi sa Acts 4:12, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So maliwanag po yan mga kapatid. Minsan po talaga, ang katotohanan ay mahirap tanggapin, pero ang katotohanan po ay dapat maipahayag sapagkat yan po ang nais ng ating Diyos. Ano pa po ang sabi? Sa Timoteo 2:5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. So yun, tandaan po natin, iisa lang ang Diyos. Iisa. Sabihin po ba po natin lahat, iisa? Iisa. So kung itinataas po nila ay hindi si Kristo, alam natin maraming itinataas sa bawat relihiyon. May si Allah, may si Muhammad, o sino-sino pa sila, di ba? Pero kung hindi po si Kristo ang itinataas, yun po yung sinasabi ko, that they worship to their God is in vain. Why? Sabi sa 1 Timothy 2 at hanggang 2:5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang tao si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Alam po niyo, mahal na mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Lahat ng tao, mahal niya. Kasi po, sinasabi dito, si Jesucristo ang naghandog ng kanyang buhay upang tubusin not just a few, not just yung mga mga marurunong, not just yung malalakas, not just yung mga sikat, sino ka man, ano ka man, mahal ka ng Diyos. Kasi sabi sa 1 Timothy 2:5, binigay po niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Sabihin mo sa katabi mo, kasama ka sa lahat. Yan. Kasama ka sa lahat. Yan po ang magandang plano ng Diyos. Na gusto ko po matanim sa ating puso at kaisipan, na napakaganda ng plano niya, wala nang hihigit pa sa plano ng Diyos sa buhay mo, sapagkat iniibig ka niya. At ang kanyang pag-ibig ay hindi po namimili. Sino ka man, again, ano ka man, mahal ka niya. At aabutin ka niya. Patuloy po siyang umaabot.
Ayan. Paano po tayo inabot? Paano po pinatunayan ng Diyos ang kanyang walang hanggang pag-ibig na sinasabi ko? Paano po ang kaparaanan na ginawa ng Diyos upang tayong mga makasalanan ay mapatawad sa ating mga kasalanan? Buksan po natin mga kapatid sa aklat ng Isaiah 53, 53. Ayan. Alam ko po, alam na ito ng mga kasamahan ko, itong verse na to. Pero alam po nyo, gusto kong lagi binabasa to para po matanim sa aking puso at kaisipan ang lalim ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Paano niya inabot ang tao? Paano niya pinatunayan ang kanyang walang hanggang pagmamahal? Isaiah 53:3. Sabi po dito, tayo pong lahat ay nangingilen tuwing mahal na araw? At di po ba yan? Di po ba pag mahal na araw may holiday, Holy Thursday, Holy Friday, Sabado de Gloria, and siyempre holiday ang linggo ng pagkabuhay ba yun? Sabado ba pagkabuhay? Linggo. Sabado linggo ba? Okay, linggo ng pagkabuhay. Nangingilin tayo, inaalaala natin ang sakripisyong ginawa ng ating Panginoon. Gusto natin nakasentro yung ating mata sa kanyang sakripisyo sa krus. Ang mga simbahan punong-puno. Gabi pa lang, punong-puno na. Subalit dapat maunawaan po natin, bakit ba may mahal na araw? Ano ba yung dapat nating gunitain sa mga araw na yon? Isaiah 53 verse 3. Ito po ang dapat nating gunitain, maunawaan, at malaman ano ang ginawa ni Jesus para sa iyo. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Alam po natin yun, di po? Ang Passion of Christ. Sa mga simbahan, isinasandula din po kung paano pinahirapan. Nilagyan ng korona hanggang mamatay ang ating Panginoon. Paano siya pinalo at ang kanyang dugo ay tumigis. Sabi nga sa awitin, walang kabayaran ang dugong tumigis sa ating Diyos. Walang kabayaran. Ano pa nangyari? Tuwing mahal na araw na pinagdiriwang natin to? Sabi dito, hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin, parang walang kabuluhan. Verse 4, tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo ang dapat lumasap. Bakit? Tayo po ang makasalanan eh. Ang ating Panginoon walang kasalanan. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Walang kabayaran po ang ginawa ng Diyos para maligtas ka sa impyerno. Dahil kung walang pagbubuhos ng dugo at walang kamatayan sa krus, tayo po lahat ay patungo sa buhay. Patungo sa walang hanggang kapahamakan. Patungo po tayong lahat sa impyerno. Pero, sabi dito, siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Sabi pa po dito sa talata 7, siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamuntiman. Tulad ay korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumutol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit naputok man. Alam po nyo, ganun ang pag-ibig ng Diyos. Tiniis po niya lahat. Kahit napakahirap, kahit talagang sumisigaw ang kanyang katawan at kaisipan na sobrang hirap, pero tiniis po niya, ni kagaputok ni isang salita, wala po siyang sinabi, tinanggap niya willingly, unselfishly, yung lahat ng ginawang parusa. Why? Mahal ka niya. Mahal na mahal ka niya at maganda ang plano niya. Kahit nakamatayan, gagawin niya, maialay lang sa'yo ang buhay na gusto niya, na lakaran mo, hindi lang habang tayo'y buhay dito, kundi sa kabilang buhay. Maganda ang plano niya sa'yo,
habang tayo nabubuhay at kahit tayo mamatay man, mananatili ang magandang naisin ng Diyos para sa iyo. Kaya po, kahit anong hirap ang dinanas niya sa krus, tiniis po niya. Nagsusumigaw po sa pag-ibig sa sangkatauhan ang puso ng ating Diyos. Mga kapatid, gusto ko po sa gabing ito ng lamay ng ating kapatid na si Pastor Ercel, manatili po at umukit sa ating puso at kaisipan na yung planong yun ng Diyos kahit ngayon ay hindi nagbabago. Meron po tayong pagkakataon pa upang tanggapin ang magandang planong yun ng ating Diyos. Sabi po sa Kawikaan 55:6, hanapin mo si Yahweh, samantalang siya ay iyong makikita. Siya ay tawagin habang malapit pa. Ano po ang ibig sabihin ng talatang yun? Sabi po ng talata sa Kawikaan 55:6, hanapin mo si Yahweh. Samantalang siya ay iyong makikita, siya ay tawagin habang malapit pa. Alam po niyo mga minamahal, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng pagpapatawad, as I have declared or as I have read at pinatunayan po ng mga salita ng Diyos. Subalit isang araw po, ang Diyos ay Diyos na hahatol po sa mga taong tumanggap at hindi siya tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Habang pinag-aaralan ko po ito, biglang dumating sa puso ko yung nangyari noong panahon ni Noe o ni Noah. Di po ba? Noong po, okay lang po. Noong po ay pinaganda ng Panginoon si Noah ng barko na masasampahan ng kanilang buong pamilya. Why? Si Noah ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Si Noah o si Noe ay kumikilala sa Diyos. Tama po ba? Kung nagbabasa po tayo ng Biblia sa aklat ng Genesis. Kasi nga po, ang Diyos ay Diyos ng paghatol pagdating po sa mga huling araw. Ganun po ang nangyari. Umulan po ng 40 days. Ano kaya po ang mangyayari sa ating mundo, sa pulilan, kahit na dito sa pulilan, ang pulilan po kasi binabali po ba? Pag po kaya umulan ng 40 days, ano po ang kaya mangyayari sa pulilan? Ha? 40 days. Yung pong 2 o 3 araw, walang tigil sa ano tawag doon? Yung kahihimas, kahihimas sa bahay mo, Brother Bernard, binaba. 2 araw lang po yan, 3 araw ba? Himas ng ano yan, ng mga binabahang bahay, di ba? Lumulubog kasi. Ayun po kayong 40 days. Di po ba? 40 days. Kaya po, nakakalungkot man, nung panahong yon, nalipol ang tao. Walang natirang tao. Pati mga ibon, yun lamang pong dinala ni Noah dun sa pinagawang arko ng Diyos sa kanya. Nalipol po. Tapos sabihin po natin, bakit naman nilipol ng Diyos? Kasi nga po, mga minamahal, may oras ng pagmamahal, may oras ng pagpapatawad, subalit may oras din ng paghatol. Yan po ay nasa Biblia. Isa pa po, na-recall ko kanina, habang tayo nakaupo, yung Sodom and Gomorrah. Kahit anong kapagpapahayag ng salita ng Diyos, ang tao matigas. Ang tao patuloy sa pag-iinom, sa pagsasaya, hindi nila pinapansin ang salita ng Diyos. Ano po ang nangyari sa Sodom at Gomorrah? Ginunaw ng Panginoon. Nasa Biblia po ha, ito po ay nandito, magbasa po tayo. Ginunaw ng Panginoon ang Sodom at Gomorrah. Alam naman natin pag ginunaw, di po ba? Walang natitirang buhay.
ang magandang balita po mga minamahal, ang Diyos sa mga oras na to ay Diyos ng pag-ibig pa rin. Diyos na umaabot at kumikilos para sa mga taong inamahal niya. Para sa ating lahat. Di po ba? Alam natin na kalooban ng Diyos na maipahayag sa 4 na sulok ang magandang balita ng kaligtasan bago po ang araw ng kanyang pagbabalik. Bakit? Ayaw na po niyang mangyari nung panahon ni Noah na kailangan pa niyang pabahain at mamatay ang lahat ng tao at ng Sodom at Gomorrah na kanyang gunawin at mamatay ang tao. Gusto po niya, kung mamamatay ang tao, katulad ni Pastor Arcel, makakasama niya sa buhay na walang hanggan. Makakasama niya sa kanyang tahanan doon sa kalangitan. Sabi nga nung verse na ating binasa kanina sa John 14:1, di ba? Sabi doon, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot, di ba? Ako'y naghahanda ng lugar para sa inyo. At pag ako'y nakapaghanda na ng mansyon doon sa kalangitan na para sa inyo, ako ay babalik upang kunin kayo. But, ang kukunin lang po ng Panginoon ay siyempre po yung mga anak niya o mga tao na kumilala sa Kanya. Yung tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Yun lang po ang kondisyon ng Panginoon. Bakit po? Kasi nga, sabi po sa Gawa 4:12, walang anumang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na ikaliligtas ng tao, pangalan lamang po, lamang ni Jesucristo. At sabi po sa 1 Timothy 2:5, iisa lamang ang tagapagligtas. Wala nang sino man na magliligtas sa ating kaluluwa. Iisa lamang po ang ating Panginoong Yesus. Kaya po, mga minamahal, dito na po ako magtatapos. Pero bago po ako magtapos, gusto ko pong mag-anyaya sa inyo. Yan. Gusto ko pong magbigay ng isang paanyaya. Sabi po ng Panginoon sa Romans 10:9, Roma 10:7, kung ipamahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Maliligtas ka. Alam po natin na tuwing mahal na araw, ang Diyos ay ating Panginoong Jesus ay namatay, pero siya ay muling nabuhay ng 3 araw. Yan, muling nabuhay ang ating Diyos ng 3 araw. At ang Panginoon po natin sa oras na to ay buhay. Kaya siya po ay nag-iimbita sa bawat tao, sa bawat individual na hindi pa po kinikilala ang kanyang paghahari, na hindi pa siya tinatanggap sa kanilang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito na po yung pagkakataon. Ito na po ang oras upang anumang panahon dumating ang Panginoon, kung siya man ay darating sa mga darating na araw ng isang hukom, hindi po tayo mahatulan. Hindi tayo mahatulan. Sapagkat ang isang tao na nakipag-isa na sa Panginoon, sabi sa Romans 8 ay hindi nahahatulan pa. So, mga minamahal na magulang, kapatid, o meron man po ditong mga kabataan, gusto niyo po ba na ang buhay po niyo ay magkameron ng direction? Gusto po ba niyo na ang buhay niyo ay magkameron ng kapayapaan, ng kahit tayo ay maraming problema, pero andun yung kapayapaan na galing sa Diyos? Gusto po ba nyo na ang buhay nyo ay makakonect sa ating Diyos? Gusto po ba nyo na bigyan ng Diyos ng direksyon ang buhay nyo? Gusto po ba nyo na siya na ang maupo sa trono ng inyong puso upang siya na ang maging driver ng buhay nyo? Ito na po ang oras at panahon
Inaanyayahan ko po kayo sa isang maigsing panalangin ng pagtanggap. Isang panalangin na magpapakumbaba tayo sa Diyos at buong puso, pagsisisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Yamang nabatid po natin ang ginawa niya para sa atin, na inialay niya ang kanyang dugo, ang kanyang buhay para tayo ay mapatawad. At dun lang po sa kikilalanin ang ginawa niyang sakripisyo sa krus, yun lamang po ang bibigyan niya ng pagkakataon na mapatawad ang mga kasalanan. At sabi nga sa John 14:1, makasama niya kung saan siya naroroon o kung saan naroroon ang ating Diyos. Again, sabi po sa Roma 10:10, kung ipapahayag ng inyong labi na si Jesucristo ay Panginoon at tatanggapin niyo siya ng buong puso, mananalig kayo sa kanyang puso, mananalig kayo sa kanyang buong puso, at mananampalataya kayo na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas po tayo. Sino po sa atin ang nagnanais ng kaligtasan? Wala po? Sino po sa atin ang nagnanais ng kaligtasan? Sino po? Can I see the hands? Ako po, gusto ko yan. Kasi mahirap ang buhay dito sa mundo. Ayoko pag gusto ko temporary lang yung hirap ng buhay dito. Gusto ko pag ako'y namatay, heaven ako. Para doon, walang sakit, walang hirap, walang gutom, walang lungkot. Di po ba? Lahat masaya. Kasi kapiling po natin ang ating Panginoong Diyos. Again, uulitin ko po, this is an invitation to all. Yan, mahal tayo ng Diyos. Para po, malakaran natin yung kanyang magandang plano, tanggapin po natin siya, mga minamahal, bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa mga nagnanais po, natanggapin siya, tayo po'y pumikit, at tayo po'y manalangin ng buong puso. Atin pong kilalanin ang ginawa niya para sa atin sa krus. Tayo po ay magpakumbaba. Hallelujah. Thank you. Thank you, God. Thank you, Lord. Lord, thank you na napakabuti mo. Napakabuti mo na ang pag-ibig mo ay very, very persistent. Persistent, consistent, and your love is perfect. Walang kulang sa pagmamahal mo sa tao. Ginawa mo ang lahat sapagkat tunay ang iyong pag-ibig. Father God in heaven, kami pong lahat ay tunghayan mo sa gabing ito. Ituon mo po ang iyong paningin sa aming lahat. At siyasatin mo ang aming puso. Siyasatin mo, Panginoon. Hayag na hayag sa iyo ang laman ng aming kaisipan. Wala kaming maitatago, O God. God, nakikita mo ang puso ng iyong mga iniibig. Nakikita mo kung sila'y nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, Lord. At nagpapakumbaba sa iyong harap. For those who want na tanggapin ang ating Panginoon, sundan po niyo ako sa isang maiksing panalangin ng pagtanggap. Amang mapagmahal, narito po ako, binubuksan ang aking puso sa iyo. Nagtatapat sa iyo at humihingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Ako po'y marumi at hindi nakarating sa iyong kaluwalhatian. Subalit salamat po na ikaw ay namatay para ako ay patawarin sa lahat ng aking kasalanan. Sa oras na ito, Panginoon, humingi po ako ng pagpapatawad mo. Linisin mo po ako, Panginoon. At gawin mo po akong karapat-dapat na maging anak mo. Kinikilala po kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Hinahayaan ko po kayo na maupo sa trono ng aking puso, sa pinaka-sentro ng puso ko. Kayo na po ang maghari, kayo na po ang manguna sa aking buhay simula sa araw na ito.
Panginoong Jesus, tulungan mo po ako na makilala pa kita na sa isang personal na kaparaan. Tulungan mo po ako na magkameron ng uhaw sa pakikinig at pagbabasa ng iyong mga salita. Ilid mo po ako, Panginoon, sa isang gawain, sa isang simbahan na patuloy akong makakapakinig ng iyong salita. Patuloy akong matututo. Patuloy akong lalago upang ang buhay ko ay maging kalugod-lugod sa iyo. God, mahina po ako, wala po akong kakayanan. Kailangan ko po ang tulong niyo, Panginoon. Banal na Espiritu Santo, tulungan niyo po ako, Panginoon, na laging manalangin, tawagin ka. Ano mang sitwasyon ng buhay ko, malungkot, masaya, may karamdaman, may problema, sa tagumpay man, Panginoon, lagi akong manalangin at magpasalamat sapagkat ikaw ang Diyos na higit kanino man ay nagmamahal sa akin. Panginoon, ikinukumit ko po sa inyo ang buhay ko simula sa araw na ito. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Ayan. Thank you po, and to God be all the glory. Ayan. Maraming salamat po sa oras na nakinig po kayo sa magandang balita ng kaligtasan. Hello, ba? Hello, ba? Sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may pupuli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi
pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Sige po, let's proceed with the prayer. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Lord God, may pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, Lord God. Lord, sa lahat na nakarinig, Panginoon, Lord God, alam namin na talagang sila, Lord, ng iyong mga salita, Panginoon, Lord. Nawa, Panginoon, ay lumago sa kanilang mga puso, Panginoon, ang inyong salita. I-bless na po ang bawat isa, Panginoon, lahat na nakarinig. Ipagpalain mo, Panginoon, at ang bawat isa, maging ang pamilya, Panginoon, ni Pastor Ersel, Panginoon, patuloy mo sila, Lord God. Yakapin mo, Panginoon, Lord God, at bigyan ng kalakasan sa araw-araw, Panginoon, Lord. Maraming salamat po sa tanging para namin, Panginoon Jesus. Amen.